Unang Samuel, 22 kabanata. Umalis nga si David doon at tumakas sa yungib ng Adulam at nang mabalita ng kanyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kanyang ama, kanilang nilusong siya roon. At bawat isa na napipighati at bawat isa na may utang at bawat isa na may kalumbayan ay nakitiisan sa kanya at siya naging punong kawal nila at nagkaroon siya ng may 400 tao. At naparoon si David mula roon sa Mispa ng Moab at kanyang sinabi sa hari sa Moab, "Isinasamo ko sa iyo na ang aking ama at aking ina ay makalabas at mapasama sa inyo hanggang sa aking maalaman kung ano ang gagawin ng Diyos sa akin." At kanyang dinala sila sa harap ng hari sa Moab, at sila'y tumahan na kasama niya buong panahon na si David ay nasa Moab. At sinabi ng propetang si Gad kay David, "Huwag kang tumahan sa Moab. Ikaw ay yumaon at pumasok sa lupain ng Juda." Na magkagayo yumaon si David at pumasok sa gubat ng Haret. At nabalita ni Saul na si David ay nasumpungan at ang mga lalaki na kasama niya. Si Saul ngay nauupo sa gabaa sa ilalim ng punong tamarisko sa Rama. Natangan ng kanyang sibat sa kanyang kamay at ang lahat ng kanyang mga lingkod ay nakatayo sa palibot niya. At sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod na nakatayo sa palibot niya, "Dinggin ninyo ngayon, mga Benhamita. Bibigyan pa ng anak ni Isay ang bawat isa sa inyo ng mga bukiran at mga ubasan? Gagawin ba niya kayong lahat ng mga punong kawal ng lilibuhin at mga punong kawal ng dadaanin? Upang kayong lahat ay magsipagsuway laban sa akin at walang pakilala sa akin ng gawin ng aking anak ang isang pakikipagtipan sa anak ni Isay at wala sirman sa inyo na nagdamdam dahil sa akin o nagpakilala sa akin na ang aking anak ay humihikayat sa aking lingkod laban sa akin upang bumakay, gaya sa araw na ito." Nang magagayoy, sumagot si Doeg na Idumeo na nakatayo sa siping ng mga lingkod ni Saul at nagsabi, "Aking nakita ang anak ni Isay na naparoon sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitub, at isinangguni niya siya ng Panginoon, at binigyan siya ng mga pagkain, at binigay sa kanya ang tabak ni Goliath na Filisteo." Nang magkagayoy, pinatawag ng hari si Ahimelech na saserdote na anak ni Ahitub at ang buong sambahayan ng kanyang ama na mga saserdote na nasa Nob, at sila'y naparong lahat sa hari. At sinabi ni Saul, "Iyong dinggin ngayon, ikaw na anak ni Ahitub." At siya sumagot, "Narito ako, Panginoon ko." At sinabi ni Saul sa kanya, "Bakit kayo ay nagsipagsuway laban sa akin? Ikaw at ang anak ni Isay na iyong binigyan siya ng tinapay at ng tabak, at isinangguni siya sa Diyos upang siya'y bumangon laban sa akin na bumakay gaya sa araw na ito." Nang magagayoy, sumagot si Ahimelech sa hari at nagsabi, "At sino sa gitna ng lahat ng iyong mga lingkod ang tapat na gaya ni David, na manugang ng hari at tinatanggap sa iyong pulong at karangal-dangal sa iyong buhay? Pinasimulan ko bang isang guni siya ngayon sa Diyos? Malayo sa akin. Huwag ibintang ng hari ang anumang bagay sa kanyang lingkod o sa buong sangbahayan man ng aking ama, sapagkat walang nalalamang bagay ang iyong lingkod tungkol sa lahat na ito, munti o malaki." At sinabi ng hari, "Ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Ahimelech. Ikaw at ang buong sambahayan ng iyong ama." At sinabi ng hari sa banta na nakatayo sa palibot niya, "Pumihit kayo at patayin ninyo ang mga saserdote ng Panginoon, sapagkat ang kanilang kamayman ay sumasa kay David at sapagkat kanilang nalaman na siya'y tumakas at hindi nila ipinakilala sa akin."
Ngunit hindi inibig ng mga lingkod ng hari na iunat ang kanilang kamay upang daluhungin ng mga saserdote ng Panginoon. At sinabi ng hari kay Doeg, "Pumihit ka at iyong daluhungin ng mga saserdote." At pumihit si Doeg na Idumeo at kanyang dinaluhong ang mga saserdote. At kanyang pinatay ng araw ngayon ay 85 lalaki na nagsusuot ng epod na lino. At sinugatan ng talim ng tabakang Nob ang bayan ng mga saserdote, ang mga lalaki at gayon din ang mga babae, ang mga bata at ang mga pasusuhin, at ang mga baka at mga asno at mga tupa ng talim ng tabak. At isa sa mga anak ni Ahimelech na anak ni Ahitob na nagngangalang Abiatar ay tumanan at tumakas na sumunod kay David. At sinaysahay ni Abiatar kay David na pinatay na ni Saul ang mga saserdote ng Panginoon. At sinabi ni David kay Abiatar, "Talastas ko ng araw na iyon na si Doeg na Idumeo ay naroon, na kanyang tunay na sasaysayin kay Saul. Ako'y naging kadahilanan ng kamatayan ng lahat ng mga tao sa sangbahayan ng iyong ama. Matira kang kasama ko. Huwag kang matakot, sapagkat siya na umuusig ng aking buhay ay umuusig ng iyong buhay, sapagkat kasama kita ay maliligtas ka."